Siya ang pinakamalakas na ninja na umalis sa kanyang clan, at nagbagong buhay mula sa marahas niyang nakaraan, at tumira sa isang liblib na lugar sa Amerika kasama ang kanyang pamilya. Ngunit pinatay ng clan ang kanyang pamilya dahil sa ginawa niya, at ngayon siya ay maghihiganti sa kanyang clan. Kailangan niyang harapin ang napakaraming mga ninja assassin, at mga cyborg upang mapabagsak ang clan na pinanggalingan niya. Sa huling yugto, dahil hindi kayang mapatay ni Higan ang mga tao sa loob ng robot, nagpasya na siyang gamitin ang isa pa niyang lihim na teknik, para mapatay na ang lahat, ngunit bigla siyang tinamaan ng spike, at dumating si Zai para patayin siya, subalit sa huling sandali, iniligtas siya ng robot mula kay Zai, at tumalon sa building. Nagsimula ang ating episode sa pagitan ni Zai at ng mga kasapi ng organisasyon habang tinatanong ng isa sa mga kasapi kung bakit nila hinayaan si Higan na makatakas. Sinabi ng pangit na lalaki na hindi na yon mahalaga dahil nagsimula na ang paghahanap. Ang eksena ay lumipat sa lungsod kung saan may ilang tao na nakatanggap ng mensahe sa isang boses, na nagpapabatid sa kanila na nagtago sa malapit, ang isang tumakas mula sa organisasyon, at inuutos sa kanila na hanapin sila at ang kasama niya at patayin. Pagkatapos, ang eksena ay lumipat kay Higan na nasa ilalim ng mga gamit pang-medikal sa isang tube ng tubig. May isa na naguutos sa kanya na manatiling tahimik dahil kailangan niya ng panahon, para lubusang gumaling gamit ang mga makabagong makina ng nanotech. Ipinakita ng taong ito ang kanyang mukha at nakita natin na si Emma pala. Tinanong siya ni Higan kung ginawa niya ba ito para mapalapit sa kanya, kung saan si Emma ay sumagot na ang leader ng organisasyon ang nag-utos sa misyon niya na ito, dahil namatay siya at muling nabuhay dahil sa isang sikretong teknik, at wala siyang kaalaman tungkol dito. At ang leader ng organisasyon ang nagpadala sa kanya upang alamin ang katotohanan sa likod ng pagkabuhay muli niya. Naniniwala ang leader ng organisasyon na maaaring muli na naman siyang mabuhay, at nais na alamin ang kanyang pamamaraan dahil gumagamit si Higan ng mga sikretong teknik sa mga laban. Kaya't si Emma ay itinalaga upang bantayan siya ng malapitan, at alamin kung paano gumagana ang kanyang teknik. Nagpakilala dati si Emma bilang isang ahente ng FBI at nang tanungin ni Higan, kung alam ni Mike ang tunay niyang pagkatao, sinabi niya na wala itong alam. Pagkatapos ay ipinakita niya na may isa pa siyang personalidad at binago ang kanyang boses, ipinaliwanag na ito ang boses na tumulong sa kanya noon para maghiganti laban sa organisasyon. Nagtanong si Higan kung trinidor niya ang organisasyon upang tulungan siya, at sinabi ni Emma na may personal siyang layunin na nais niyang makamit, at imposible na yun kung mamamatay si Higan. Ipinaliwanag niya na kung makikipaglaban siya muli sa mga leader, ay mamamatay siya, dahil ang kanilang mga kasuotan ay may mabibigat na gamit, at ginagawang walang kwenta ang kanyang mga sikretong teknik. Gayunpaman, pinangako niya na mayroon pa ring pag-asa at binuksan ang isang kahon, upang ipakita ang isang maskara, ipinaliwanag na ang kapangyarihang ito ay maaaring pumatay sa kanila. Paglipat ng eksena kay Yamaji, kung saan ini-inform siya ng kanyang assistant na ninakaw ang isang prototype suit. Hindi ito pinansin ni Yamaji na tila hindi mahalaga. Natanggap niya ang karagdagang mga update mula sa kanyang mga assistant, na sinabing hindi pa rin nila makita si Higan sa mga zone na pinuntahan nila. Lumipat ang eksena kay Emma na nakaupo sa harap ng kanyang computer, ini-inform si Higan tungkol sa suit ng Gasuko, isang mataas na kalidad na armor na dinisenyo, upang gumana ng napakalakas sa lahat ng mga ninja techniques. Ito ay isang kombinasyon ng 600 taon ng kasaysayan ng mga ninja at ng pinaka-advanced na teknolohiya. Tinanong ni Higan kung ano ang mangyayari kung makita na sila ng organisasyon, at agad na naputol ang eksena. Nilipat ang eksena sa mga espiya ng organisasyon na nagsisipaghanap sa lungsod, ini-inform si Yamaji na ang hilagang lugar ay wala din. Pagkatapos ay lumipat ito kay Mike na nagising mula sa kanyang coma, kung saan galit na sinabi ni Jason sa kanya na dapat niyang protektahan siya. Nagulat si Mike at tumayo, at nagtanong kung sino ang gumamot sa kanya. Ipinaliwanag ni Jason na isang kaibigang doktor na mabait ang gumamot sa kanya, ngunit kailangan niyang magbayad ng malaking halaga para dito. Umupo sila at sinabi ni Jason kay Mike na hindi karaniwang lumalabas, ang mga miyembro ng organisasyon sa ganitong panahon ng taon, kaya ligtas sila. Sinabi ni Mike na ang tanggapan ng federal na preparasyon ay hinahanap na siya, at inamin niyang sigurado na siya na sinusundan na siya, kahit noong aalis pa lang siya sa lungsod.
Sinabi niya kay Jason na kailangan niyang maging mabait kay Emma, upang makahanap ng mga lihim ng organisasyon dahil iyon lamang ang magagawa niya sa ngayon. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Emma na nagtatangkang ihanda ang suit, ngunit nabigo dahil kulang pa rin sa epektibong output. Tumingin siya sa isa pang suit at napagtanto na kailangan nito ng energy reactor tulad ng nasa puso ng nasabing suit. Gayunpaman, ang mga ganitong bahagi ay magagamit lamang sa pangunahing tanggapan ng organisasyon. Hindi magandang ideya na pumunta roon, na parang hinukay na nila ang kanilang sariling libingan. Nang walang ibang pagpipilian, nagpasya na siyang magpatuloy. Sa susunod na eksena makikita natin si Higan na nananaginip tungkol sa kanyang nakaraan nang pumatay ang organisasyon sa kanyang pamilya. Naalala niya ang kanyang asawa na ginagamot ang kanyang mga sugat, at sinabihan siya na ang mga tao ay nawawalan ng determinasyon, kapag sila ay nagagalit at hindi kontrolado ang kanilang emosyon, at sinabing isipin niyang mabuti, kung ang kanyang determinasyon ay maaaring harapin ang problemang ito, sa pamamagitan ng pambihirang pamamaraan, at kung magagawa niya ito, magagawa siya nitong hindi na muling matatalo, at ito naman ang kanyang filosofiya bilang ninja, upang maging malamig tulad ng apoy at mainit tulad ng yelo, sa pamamagitan lamang ng pagsasanay ng iyong isipan, siya ay ngumiti habang nagigising na si Higan at bumalik sa realidad. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Yamaji, kung saan isa sa kanyang mga espia ang ini-inform siya, na ito na lamang ang natitirang lugar na kanilang susuriin. Napansin nila ang isang malaking pagtaas sa pagkonsumo ng enerhiya sa water discharge station sa nakalipas na 2 oras, na nagpapahiwatig ng paggamit ng isang malaking kagamitan sa loob. Bigla, ang isang miyembro ng organisasyon ay lumitaw sa likod ni Yamaji, na nagsasabing siya ay pupunta doon upang tingnan kung makikita ba niya sila doon. Ang eksena ay bumalik kay Emma, na nagpapaliwanag na ang pangalan ng malakas na equipment ay Kamui. Ito ay isang ultimate na bagong disenyo na may layuning makamit ang pinakamataas na antas ng kakayahan sa labanan. Kaya, ito ay gumagana ng kakaiba sa ibang mga suit. Kapag isinuot na, hindi nito maa-access ang lahat ng kanyang kapangyarihan maliban na lang kung ito ay unang may link sa isip ng gumagamit. Sa ganitong paraan, ito ay gagana ayon sa mental na imahinasyon ng sumusuot sa sandaling iyon, ginagawang mas mabilis ang kanyang reaction time, kaysa sa ibang suit. Sa galing ni Higan sa pag-concentrate sa pag-iisip, maaaring siya na ang maging pinakamalakas na ninja sa kasaysayan, at ang suit na ito ang magbibigay nito sa kanya, gayunpaman, upang magawa ito, kailangan nitong dumaan sa proseso ng kanyang utak, na nagpapaalam sa kanya na ito ay magdudulot sa kanya, sa isang malalim na pagkakatulog, kung saan hindi siya magigising. Kahit anong mangyari, kahit na siya ay saksakin pa ng marami, ngunit pinaalala sa kanya ni Emma na ang susunod na pagkamatay niya ay maaaring ang huli na. Sinabi rin niya kay Higan, na ang taong nagligtas sa kanya noong gabi ng pagpatay sa kanyang pamilya ay siya. Noong gabi, ginamit niya ang kanyang lihim na teknik, pinahinto ang lahat ng kanyang mga organ sa pamamagitan ng pagtusok sa isang tiyak na lugar, na nagdudulot sa kanyang katawan na pumasok sa isang estado ng suspended animation. Kapag ginamit na ito sa isang tao, ang mga lugar na iyon ay nasa sara na at hindi na maaaring gamitin muli. Ito ay lubhang nagpagalit kay Higan at bumangon siya mula sa kanyang higaan, at hinawakan ang damit ni Emma, at tinanong kung bakit siya ang iniligtas at hindi ang kanyang asawa, o kaya ang kanilang anak. Pagkatapos ay ginamit ni Emma ang kanyang lihim na teknik upang biglaang mawalan ng malay si Higan, biglang nag-alarm. Pumunta si Emma upang suriin ang mga kamera at natuklasan na ang mga miyembro ng organisasyon ay papunta na. Isa sa mga miyembro ng organisasyon ang gumagamit ng kanyang kakayahan upang buksan ang pinto, ngunit nang bumukas na ang pinto, isang bomba ang sumabog. Nakita natin si Emma sa truck, at bigla na lamang sumilip ang pangit na lalaki, mula sa kisame ng truck at sinasabihan siya na papatayin niya na siya. Tinanong ni Emma kung paano niya siya natagpuan, at sinabi niya na hinahanap siya sa buong lungsod ng mabuti, at napagtanto nila na imposible para sa kanya na makita sa loob, ibig sabihin ay nasa isang patuloy na estado siya ng pag-andar. Ang lahat ng kilos sa lungsod na ito ay kontrolado ng traffic server, at sa simula ng kanilang paglaho, mayroon lamang isang sasakyan ang gumagalaw sa lahat ng oras. Sinabi niya sa kanya na ito ay isang napakatalinong ideya dahil walang sino man ang magdududa, sa isang mobile advertising truck na naglalakbay sa paligid ng lungsod tulad ng isang asong ulila. Pagkatapos,
Tinignan ni Emma ang kanyang smartwatch at sinabi na 10% pa lamang ang pagkabit kay Higan ng SWAT. Inaabisuhan siya ng pangit na lalaki na patayin na si Higan, dahil hindi siya isang tunay na ninja. Nagmadali si Emma na pumunta sa computer at sinubukang kontrolin ang truck upang makatakas, ngunit ang truck ay bumangga at bumagsak. Pagkatapos ay lumabas si Emma sa truck, suot ang kanyang kasuotan upang harapin ang pangit na lalaki. Sinabi nito sa kanya na gusto niyang makipaglaban sa isang taong may suot tulad ng sa kanya, upang magsanay ng kanyang kapangyarihan at mas lalong lumakas. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Mike, na sinusubukan makipag-ugnayan kay Emma at sinasabihan si Jason na kailangan niyang hanapin ang lahat ng mga tao sa listahan na iyon. Tinanong ni Jason kung paano niya sila maaaring mahanap dahil hindi siya makakabalik sa kanyang bahay, dahil sa kanya, ibig sabihin, imposible para sa kanya na makapasok sa database ng organisasyon. Kailangan niya ng computer pero hindi ito ang kanyang espesyalidad, si Emma lamang ang mas nakakaalam tungkol sa mga bagay na iyon kaysa sa kanya. Bigla na lamang tumahimik si Mike at sinabihan si Jason na alam niya ang isang lugar kung saan maaari siyang makakuha ng computer ng libre. Pagkatapos ay bumalik ang eksena kay Emma, na nakikipaglaban sa pinuno ng organisasyon. Ginagamit ni Emma ang kanyang mga kakayahan sa elektronika, na nagkokontrol ng mga truck at eroplano upang tulungan siya sa pakikipaglaban. Sinabi niya sa pangit na lalaki na pumunta siya sa kanya nang hindi nagsasabi sa organisasyon, sinabi naman ng pangit na lalaki na hindi siya naniniwala sa mga paniniwala ng organisasyon. Gusto lang niyang patayin siya. Wala sa mga kasamahan niya ang may kakayahang pumatay sa kanya, kaya siya ang pumunta. Pagkatapos ay gumamit siya ng apoy upang labanan siya. Habang pinabagsak niya siya sa sahig dahil sa kanyang atake, bigla siyang nawala, lumitaw na may maraming kopya sa paligid niya. Napagtanto ng pangit na lalaki na kontrolado na ni Emma ang kanyang paningin at nagsimulang labanan siya muli, ginamit niya ang kanyang malaking kapangyarihan sa apoy upang sirain ang lahat ng mga kopya ni Emma. Tanging si Emma na lamang ang natira, at lumapit siya sa kanya, hinawakan siya, at itinaas siya at pinaulanan ng maraming suntok. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Higan sa loob ng truck na nasa ilalim ng operasyon, kung saan ang isang recording ng boses ni Emma ay pinatugtog na ni record niya, at inilagay sa kanyang subconscious, upang makinig siya rito sakaling siya ay mamatay. Sinabi niya sa kanya na iniligtas siya ng kanyang asawa na si Marie noon sa kanyang buhay, at mula noon, siya at si Marie, ang kanyang asawa, ay palaging may lihim na komunikasyon. Kahit noong gabi ng kanyang kamatayan, siya ay nagmadali sa kanilang bahay upang subukang iligtas siya at si Marie, ngunit masyado nang huli upang iligtas si Marie o ang kanilang anak na lalaki, na si Ren, at ang tanging tao na lang na kaya niyang iligtas ay si Higan. Humihingi siya ng paumanhin sa kanya, dahil hindi niya nagawang iligtas ang kanyang asawa at anak, at hindi niya nagawang tuparin ang pangarap ng kanyang asawa na si Marie, dahil ang pangarap na sinabi sa kanya ni Marie, ay mabuhay kasama si Higan magpakailanman at hindi kailanman mamatay. Nagpaalam siya sa kanya, at natapos ang recording. Pagkatapos ay nakita natin na natapos na ang operasyon ni Higan, at bigla na lamang naglaho ang mga ilaw ng lungsod, at lumabas si Higan mula sa truck, suot ang legendary suit na pinangalan ng Kamui, at dito na natapos ang episode 6, kung gusto mo ng susunod na episode, mag-subscribe ka na.